Sana'y paniwalaan, ikaw ang mahal ko, at huwag na lang tawagin ako. Babaero! Isang icon na halos hindi mo nakitang walang salamin. Isang lalaking nakilala bilang babaero, pero sa totoong buhay ay tahimik at pribado. At isang artista na minsang hari ng radyo, telebisyon at entablado, na bigla na lang nawala sa harap ng kamera. May mga nagsabi noon, nalaos na raw siya. May ilan na bumuo ng kwento na may sakit siya o may tinatago. May ilan na nagtanong kung may away ba siya sa industriya o may isyong hindi niya hinarap sa publiko. At may mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang love life. Sino ba talaga ang mga naging karelasyon niya? At totoo ba ang chismis na babaero siya sa totoong buhay? Ngunit bago natin talakayin ang kanyang love life o mga kontrobersya, kailangan nating balikan ang pinagmulan niya. Si Randy Santiago ay lumaki sa isang pamilya ng showbiz royalty. Anak siya ng direktor na si Pablo Santiago at ng aktres na si Chelito Legaspi. Ang kanyang ama ay isa sa mga respetadong direktor sa pelikula noong dekada 70 at 80 at nakilala sa mga blockbuster na pelikula. Ang kanyang ina ay aktres at socialite, kaya mula pagkabata, si Randy ay nakapaligid sa showbiz mula sa sinehan hanggang sa mga backstage ng productions. Hindi lang siya ang tanging sikat na miyembro ng pamilya. Ang kanyang mga kapatid ay kilala rin sa industriya, sina Raymart Santiago, aktor, Rowell Santiago, aktor at direktor, at Rayleigh Santiago, TV executive. Sa isang pamilya na puno ng talento, natural lang na ma-expose siya sa mundo ng pelikula at musika mula maliit pa. Ang bawat family gathering ay puno ng kwento ng showbiz, mula sa mga casting anecdotes hanggang sa backstage secrets. Ngunit hindi ibig sabihin na madali ang kanyang buhay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa kabila ng kayamanan at koneksyon, isang malaking hamon sa kanya ang kanyang kaliwang mata, ptosis o lazy eye. Mula pagkabata, nakaramdam siya ng insecurities dahil sa pagkakaiba ng hitsura ng kanyang mga mata. Sa mundong sobrang nakatuon sa itsura, ito ay nagdulot ng hiya at takot humarap sa publiko. Maraming beses siyang nakaramdam ng pressure, lalo na noong school years, at sa tuwing kailangan niyang mag-perform o mag-acting sa harap ng kamera. Kaya nang magsimula siyang humarap sa kamera, pinili niyang magsuot ng madidilim na salamin. Sa umpisa, proteksyon lang ito, isang paraan para hindi mahalata ang kanyang kondisyon habang kumakanta o umaarte. Ngunit sa isang iglap, ang insecurities na iyon ay naging trademark. Ang simbolo ng kanyang kahinaan ay naging asset. Ang Randy Santiago Shades ay naging iconic at sa late 80s at 90s, halos lahat ng kabataan ay gustong gayahin ang estilo niya. Sa mata ng publiko, ang salamin ay simbolo ng misteryo, coolness at hindi matatawarang karisma. Habang tumataas ang kanyang kasikatan, dumami rin ang chismis at haka-haka. Babaero raw siya. May relasyon daw siya sa maraming kilalang babae sa showbiz. Naging bahagi siya ng chika tungkol kina Pops Fernandez, na inamin noon na naging boyfriend siya ni Randy. Naging bahagi rin siya ng usap-usapan tungkol kay Maricel Soriano, na naging maikling relasyon niya noong nagkatrabaho sila sa show na Taray at Teroy. May mga bulong pa na siya ay naging prom date ni Chris Aquino noong high school. At may ilang speculative stories tungkol sa iba pang artista na hindi kailanman na-confirm, ngunit patuloy na pinag-uusapan sa chismis columns at online forums. Ang ilan ay nagtanong, paano nagkatotoo ang lahat ng chika na ito kung si Randy ay tahimik sa personal na buhay? Ang sagot, halos lahat ng chismis ay lumalaki dahil sa imaheng babaero na kanyang inilapit sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga kanta, pelikula at TV shows. Sa realidad, ang pagiging babaero niya ay mas katulad ng karakter sa entablado at sa radyo, hindi ganap na pagkatao niya. Noong 1984, nagpakasal siya kay Marilu Coronel. Mahigit 4 na dekada silang magkasama, isang bagay na bihira sa showbiz. Walang hiwalayan, walang dramatikong eksena, isang pamilya na matibay sa katahimikan. Para sa publiko, tila boring, pero para kay Randy, iyon ang totoong buhay, kontrolado, maayos at tahimik. Ngunit kahit tahimik,
Dumating din ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay, ang pagkamatay ng kanyang anak na si Ryan Leonardo noong 2017 sa edad na 24 dahil sa komplikasyon mula sa multiple sclerosis at rare brain disease. Kuya Papa, ang laki-laki na ng ginagastos mo. Sabi ko, huwag mo intindihin yung gastos ko. Pipray tayo sa Panginoon na magkaroon ako ng trabaho para mapaglabang kita. Isang trahedya na bihirang ikwento sa publiko. Tahimik lang ang pagluluksa ng ama. Para sa marami, ito rin ang nagpasimula ng bagong haka-haka. Bakit bigla na lang siya nawala sa TV? Habang tumatagal, mas pinili ni Randy na bumalik sa likod ng kamera. Hindi pagtakas kundi pagbabalik sa pinanggalingan. Bago pa man siya naging sikat, assistant director na siya sa Viva Films at nakita ang lahat ng puyat, stress at kawalan ng pagkilala sa mga taong nasa likod ng set. Alam niya ang pagod ng crew at ang puyat ng production. Ang pagdidirect ay hindi downgrade. Ito ay kapangyarihan at paraan para maipakita ang kanyang artistry at disiplina. Ngunit sa mata ng publiko, nagdulot ito ng mas maraming haka-haka. Bakit hindi siya nakikita? May sakit ba siya? May away ba siya sa industriya? Napag-iwanan ba siya ng mas batang henerasyon? Sa showbiz, katahimikan ay madalas binibigyang kahulugan bilang pagkawala. At dito nagsimula ang pinaka-controversial na parte ng kwento niya, ang katahimikan. Noong 2024, nagbigay siya ng prangkang opinyon tungkol sa ilang batang artista na tila kulang sa respeto sa mga veterano. Maraming nagulat at may ilan na nagtanong, bakit nag-comment siya? Bakit hindi na lang tahimik? Ngunit para kay Randy, ito ay prinsipyo. Isa rin siyang advocate ng Eddie Garcia Bill, isang panukalang batas na naglalayong protektahan ang mga manggagawa sa set. Noong 2025 muling naging balita siya ng sumailalim sa cataract surgery. Maraming fans ang nag-alala. Ang iconic niyang mata, mawawala ba ang itsura niya? Ngunit matapos ang operasyon, malinaw, maayos siya. Mas malinaw ang paningin, mas maingat sa kalusugan, mas sigurado sa direksyong tinatahak. Kahit 65 na, aktibo pa rin siya sa live performances, lalo na sa mga corporate gigs at regional shows, kasama ang kanyang private ice band. Patuloy rin niyang pinapatakbo ang kanyang Ratsky Bar and Grill, na naging iconic venue para sa OPM at live music sa bansa. Minsang napabalita rin siya sa mga international shows para sa mga OFWs, na nagpapatunay na kahit hindi mainstream TV, buhay pa rin ang kanyang career. Sa kabila ng lahat, ang lalaking minsang ginawang babaero sa mata ng publiko ay ngayon ay ama, direktor, negosyante at tunay na icon ng Philippine entertainment. Ang kanyang katahimikan, pagpili sa pamilya at kontrol sa kanyang career ay nagiging kontrobersyal sa mata ng publiko. Pero iyon rin ang dahilan kung bakit siya nananatiling respetado at hindi basta-basta napapalitan sa industriya. Ang kwento ni Randy Santiago ay kwento ng insecurities na naging iconic, ng katahimikan na nagdulot ng kontrobersya, at ng dedikasyon sa pamilya at trabaho na nagpapatunay na ang totoong power sa showbiz ay hindi nasusukat sa chismis, kundi sa respeto at legacy.